official. Etong si Executive Secretary Bersamin, believe ako rito, naging Chief Justice pa naman ito. Kita mo ba naman, sinabi niya, ngayon lang, kung sasabihin daw ng ICC na arestuhin si Senator Bato de la Rosa dahil sa mga supposedly mga war crimes, ay gagawin daw ng Pilipinas. At tatratuhin siya, he would receive a treatment similar to what we did to Duterte. Alam nyo, hindi na ba natuto itong mga taong ito? Kita nyo na nangyari sa inyo nung inaresto nyo si Pangulong Duterte. Akala nyo, nakapuntos kayo ron. Alam nyo, si President Duterte, ang tingin noon ng mga karamihan ng Pilipino. Let's be candid. These people na nasa administrasyon ngayon, including President Marcos, will never be loved the same way na minahal si Pangulong Duterte. Kita nyo naman, ang nangyari, nagkaroon na nga ng Duterte Park doon sa Netherlands, saan kayo nakakita ng tao inaresto for supposed crimes against humanity. Ang crimes against humanity yan, sina Milosevic. Nung inaresto yan, tuwan-tuwa yung mga tao sa kanilang bansa na inaresto. Eto, inaresto nyo, kita nyo, banayang rally sa Netherlands, nagkaroon na nga ng Duterte Park, naka-standby yung mga tao ron para nagbi-vigil. Nagpapakita ng suporta. Walang inarestong ganyan na dating pangulo ng isang bansa na inakusahan ng so-called crimes against humanity na ganyan pinakita ng mga taong bayan niya, sarili niyang taong bayan ng suporta. Yes. Kita mo, nangyari sa inyo. Ngayon, gagawin nyo na naman. Anong gusto nyo mangyari? Unelected senator. Number 3 ba? Si Bato. Number 1 si Bongo, di ba? Elected by millions of Filipinos. Papa-aresto nyo na naman. Dadalhin nyo na naman sa Hague. Baka sa Hague kayo pulitin. Sa Hague. Pagdating ng 2028. Ano ba naman? Hindi ko talaga maintindihan. Di ba supposedly matatalino itong mga taong ito? Baka nag-expired na. Ang talino. Kasi nakita nyo na yung epekto eh. Ano bang definition ng insanity? Doing the same thing over and over again and expecting a different result. Halimbawa ito. Ito hinagis ko dun sa pader. Itong cup na to. Nabasag. Di dapat natuto na ako. Yes. Okay, may diferensya ako. Kukuha na naman ako ng isang cup. Yan sa'yo, kukunin ko. Hahagis ko na naman doon. Titingnan ko, ito kaya yung mababasag o hindi? Siyempre mababasag. Opo. Di ba? Hindi na mababalik. Nabasag. Kuha na naman ako. Baso naman. Hampas ko ulit sa pader. Try mo ulit. Baka this time hindi mabasag. Di ba? May diferensya yung taong gano'n. Nakita mo na yung diferensya. Pangalawa, for a former Chief Justice to say that, sorry kaibigan ko tong si Chief Justice Bersamin at yung pamilya niya, pero hindi na talaga ako makatiis dito sa mga ganito. Kita mo naman ang sabi niya, parang hindi naging Chief Justice Yan Eto daw, kasi bagamat tayo daw ay umatras na sa ICC, we are obliged to cooperate with court warrants as the country remains a member of Interpol. Ang Interpol na nga po ang nagsasabi na walang obligasyon. Kasi hindi naman treaty itong sa ICC. Hindi naman considered a treaty. Sabi ng Interpol, nandun sa kanilang website for all to see. Ang pagpapatupad ng warrant ng Interpol o mga request ng Interpol ay hindi obligatory. Ito ay naaayon sa batas ng bansa na hinihilingan na ipatupad yung request ng Interpol, including warrants. Very clear yan. I-fact check nyo po ako. Lahat naman kayo marunong mag-Dan Fernandez, di ba? Mag-Google. Nariyan po yan, very clear. Pangalawang puntos. Pangatlo, ano pong nakalagay sa ating konstitusyon? Chief Justice ka dati. Nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty, or property
without due process of law. Hindi pwedeng pagkaitan ng kalayaan ang isang tao kung hindi dumadaan sa proseso. Ayun. Ano pong proseso ng naririto? Yung extradition law. Nakalagay sa extradition law, yung request for an arrest ng ICC na iko-course mo sa Interpol Opo. ay in effect extradition yan. Tignan niyo yung extradition law kung hindi ako tama. Okay. Nakalagay po na may proseso bago ikaw ay extradite. Yan ay dadaan sa RTC. Magre-request yung DFA, pupunta sa DOJ. Ang DOJ magpa-file ng petisyon sa RTC. Lilitisin yan at yan ay applicable pa. Appealable pa Appealable. sa Court of Appeals bago ipatupad. Okay. May sinasabi silang batas na kapag daw ganyan ay pwedeng arestuhin. Hindi po yun ang konteksto ng batas. Basahin nyo pong mabuti. Number 1, ang batas po natin, yan ay Republic Act, therefore an act of Congress. Yan pong batas na yan ay should be read in harmony with the Extradition Act na panahon ni Marcos Sr. ginawa. Kasi ang rule po sa legal hermeneutics or yung pag-i-interpret ng batas ay kapag may mga batas na iba-iba tungkol sa same subject, i-harmonize yan. Anong ibig sabihin i-harmonize? Titignan nyo kung paano yung kanilang mga provision ay hindi magkakasalungat. Number 2, kahit may RA yan, kahit may treaty yan, hindi pwedeng maniig ang Republic Act, ang treaty, sa saligang batas. Bakit? Even a treaty, sasabihin lang, may treaty tayo, ganun ganito, hindi po pwedeng manaig ang treaty sa saligang batas. I-fact check nyo rin ako kung hindi totoo. Batukan nyo ako pag hindi totoo. Bakit? Sapagkat ang principle pong sinusunod sa international law, ang isang treaty o tratado, hindi tarantado ha, o sila yung sa Malacanang. Tratado, sa Spanish ang treaty ay tratado. Opo. Diba? Inuulit ko, iba yung tarantado ha. Nandoon yun sa may Pasig River. Oo, mga tarantado. Oo, okay. Nakalagay po ang level, ang stature ng isang treaty ay kapantay lamang ng Act of Congress, ng batas na ginawa ng Kongreso. Okay. I see. Anong ibig sabihin na ang kanyang level ay isang Act of Congress? Hindi pwedeng manaig sa konstitusyon. Bakit? Common sense. Kaya nga ang highest law ay konstitusyon. Lahat ng batas, lahat ng gagawing batas ng Kongreso, executive order ng Pangulo, Opo. administrative order ng lahat ng departamento ng gobyerno ay dapat hindi lalabag sa mga probisyon ng saligang batas. Ang saligang batas, ang panuntunan, ang exemplar, ang standard ng lahat ng gagawin ng gobyerno. Buong gobyerno, legislature, executive, even the judiciary, siyempre, tinitingnan nila kung ano yung konstitusyon. Ito nakakatawa. Ito nakakatawa. Sabi ni Bersamin, sorry talaga ha, bilib na bilib ako dati rito eh. If there is an Interpol notice, we proceed. In-explain ko na yan. Hindi nga po obligatory. Tingnan nyo muna yung batas nyo bago nyo sundin yung Interpol. But, sabi ni Bersamin, ngunit kung mayroon daw desisyon ng Korte Suprema na dapat mag-afford ka ng due process bago mo isurrender ang sino man, yun ang gagawin nila. Hindi na po kailangan, ES, na magkaroon ng Supreme Court ruling. Bakit? Dahil nasa Constitution na. Pwede bang sabihin ng Korte Suprema at sasabihin ba ng Korte Suprema na wag sundin ang konstitusyon?
Never! Never! Nandun na po eh. Di ba ang dami na ritong nag-request ng extradition? Si Mark Jimenez, congressman. Yeah. May krimen sa Amerika, pinababalik doon. Di ba dumaan sa proseso bago isurrender? Ngayon, kung gusto niyo na talaga magkandaloko-loko na, sige, go ahead. Oh, di ba? Pero attorney, kung lahat ng mga lawyer, iba-iba yung interpretation, paano na Hindi yung bansa iba-iba ang natin? interpretasyon. Walang ibang Walang interpretasyon. Ang nagsisabing, pwede mong kunin ng kahit sino ritong Pilipino at padala mo sa Amerika sa Hague o sa Ganon-ganon impyerno, ng ganon-ganon lang, ay mali. Sinasabi ko na sa inyo, mali. Oh. Mali. Ba't nagkaganyan siya? Ewan ko, mali. Sa konstitusyon eh. Nga yun. No, kailangan mo na. Yun ang nakakatakot Wow! na. Minsan gusto mo yung tuwang ulo mo sa pader eh. Buti na lang, malayo yung Grabe talaga, hindi ko maintindihan. Kailangan mo bang pag-isipan, uunahin mo yung request ng Interpol sa saligang batas. Ayun na nga po eh. Ngayon, kung gusto nyo kengkoy ang mangyari sa inyo sa 2028, okay, eto mga gawin nyo. Paaresto nyo si Bato, padala nyo sa Hague. I-appoint nyo si Rimulya na ombudsman. Sige, go ahead. Patay na tayo dyan. Oo. Ngayon, i-impeach nyo, i-convict nyo si Sara Duterte. Sige! Pag hindi maghalong banat sa tinalupan, hindi ako nagsasabing manggulo tayo, ha? Pero baka hindi na natin makontrol. Ngayon, kung akala nyo, nandiyan kayo sa Malacanang, naniniwala kayo sa sarili nyong propaganda. Kasi sabi ni Gadot, propaganda daw yung tumataas ang Hindi ako nagsabi nun. Hindi daw kapanipaniwalang SWS. Si Gadot na nagsabi yan. Unless nag-change mind siya, ha? Dapat sabihin niya. Ay, hindi pala propaganda ang SWS. Mag-sorry siyang sinabi niya yun sa SWS. At i-explain niya kung bakit nag-iba ang isip niya. Sige, gawin niyo yan. Baka akala nyo wala kayong feel sa ground, baka akala nyo natutuwa sa inyo yung mga taong bayan. Nakita nyo na nakita nyo ng mga video, bumababa ang presidente sa isang lugar, kakaway-kaway siya ron, kakaway-kaway siya. Kasi ibang pangalan sinasabi. Yun ang masakit nga po Kahit nag-speech siya, gaganon-ganon pa siya, gaganon-ganon, hindi pa rin natutuwa sa kanya. Kawawa naman. Ibig sabihin, wag na. Ewan ko, ay bahala kayo. Sabi nga nila, if your enemy is making a mistake, don't try to stop them. Di okay lang. Go ahead. Trip nyo yan walang basagan ng trip, di ba? Parang gano'n din sabi ni Attorney Peralta. Ano? Sabi niya, when bad circumstances happen, stand your ground and move on. Ayun na sabi. Parang yan, di ba? One secret to happiness is to embrace all that happens in our life with peace and prayer that God will be with us all the way. Ganun ba yun? Parang walang connection doon sa topic. Hindi. Pinapakalma lang kita, attorney, kasi alam ko naman ang sense mo. Hindi ako nagagalit na frustrate ako kasi parang wala nang sinusunod na saligang batas dito.